Nakaluwag-luwag sila. Share ko lang po kami. Black Angus rib. Naku, may dahon na naman. Hi, mama. Natakon. Kasi where? Hi guys, so we're now here at Morganos. Second time na namin dito. So, ibig sabihin, nasarapan kami sa una, kaya bumalik kami ngayon. So, yun na yun. Sarap yung food dito. At mura. Kumbaga, for the price, is okay na yung quality niya. Here's the menu. Ang in-order namin ngayon ay tig-isang US Black Angus ribeye. And then, melon panna cotta for later. And umorder na rin siya ng mukhang matatapon na kape. Melon panna cotta for later. Sabi niya. Matatapon na yung kape. Ano ba yan? Barako? Kasi inaantok na daw siya. Barako. Nakakaantok mag-drive ng mainit. Pakita ko sa inyo. Konting kapaligiran. Maraming greens dito. Pero iba, fake greens lang naman. Hi, mama. Hi, mama. Pag pumunta ka pala dito, kailangan mag-reserve ka muna. Kasi nilista sa papel, tapos check ng guard bago ka papasukin. Pero hindi naman sila masyadong strict sa time. Kumari, sinabi mo lunch ka or 12 ka darating. Kung dumating ka ng 1, papapasukin ka pa rin naman. Basta nakasulat yung pangalan mo dun sa listahan. Paano ba tayo nagpa-schedule? Sa Facebook? Tumawag ako. Tumawag. Tawag kayo. Nasa nila lang sa Facebook number. Ayan na yung food. Kanino po yung with french fries? Share ko lang po medium po. Kasi where? Yes. Medium rare. Medium sa'yo. Ito po yung medium. Yes po. Thank you. Share ko lang po medium. Okay po. Thank you. Dito na yung food. So, ayan, nagpipicture pa siya. So, lalamig na naman yung food namin. Tataykimasu! Try na. Yung food mo na. Parang yung last time, walang ganito, no? Oo. Walang spinach. Nakaluwag-luwag sila. May spinach ba yan? May spinach na. Tikman na natin. Ang harap pa rin. Ay, hiro na ako. Kakain daw yung geographer. Gutom na daw siya. All done! All done! Hindi pala, may natira palang gulay. Hindi ko na talaga kaya eh. Hindi ko talaga kaya ang taste ng gulay. So, I tried my best, but my best was it good enough. Anong masasabi mo sa steak? Ha? Natakon. Anong comment mo? It's all good. Ano ngayon, no? Ang kamatis niya. Merong chimichurri. Pero mas gusto ko yung kamatis before na roasted, no? Tapos, nagkakaramelize siya dahil pero I think hindi nag-make sense yung chimichurri doon sa kamatis. Kasi, may acidity na nga yung chimichurri, tapos maasim pa yung kamatis. Pero ginawa ko na lang pang dip yung chimichurri doon sa steak. Steak is good naman pa rin. A bit under-seasoned siya. And a bit gummy. Siguro, nag-iiba yan. Depende sa dating ng supply. Pero still, size matters. Nag-increase sila ng presyo na. Still, the price is quite decent for a good steak. Wala naman ganun sa Manila na ganun presyo. Diba? Quality is good kasi dumating siya na 1 pa rin yung steak. Actually, nung dumating siya dito, nagsisizzle pa siya.
Actually, nung dumating siya dito, nagmamu pa yung ano, mu. Baka. Thank you. Naku, hati pala tayo. Melon pana cotta, yay! Naku, may dahon na naman. Yun yung kay Honey, sa akin yung panakota. Great sa dahon to. It's time to dig into your panna cotta. So, titense ako, feeling ko lasang ano. Lasang dahon. Bilis mo naman kumain. Saka. Bagayan na natin. Sarap yung texture ng panakota. Medyo nalasahan ko yung mint. Lasang dahon. Konti. And hindi ako masyadong magaling sa lasa, so take over natin kay Honey. Try natin dito. Nandun lahat ng elements ng panakota. Yung melon niya. Melon fruit. Yung crumbs. Hanggang natin. And then the main element of panakota. Siyempre meron na yung mint puree doon. Yan natin. Totoo. How many stars? Tignan natin ang ano. Ito 5 stars. Ayaw mo ba? Gusto ko. Akin yun eh. Nakikikain ko sa order ko eh. Kaya ko ayaw mo. Lagyan mo ng crumbs, ng melon, saka ng mint. Yung mint, ano siya dun sa... Kasi ang tamis ng melon eh. So parang... Meron kang refresher and palate cleanser at the same time.